Naalimpungatan si Iza. Nang umagang yon, nang marinig ang malakas na tugtog na nagmumula sa speaker ng kanilang tinutuluyang apartment ng kaibigang si Joshua. Agad siyang napabalikwas nang bangon upang patayin ang malakas na sound na nagsisilbi ng alarm clock niya tuwing umaga. Ano ba yan? Pare, tuwing umaga na lang nagugulat ako sa lakas ng sound mo ah. Reklamo niya kay Joshua nang maabutan niya ito sa sala habang nag-e-exercise. Napalingon sa kanyang kaibigan. Gulat itong napatitig sa kanya saka bumunghalit ng tawa. Tawa ka ng tawa dyan. Nakakainis ka. Ikaw na nga itong nakakaistorbo ng tulog, no? Masungit na sabi nga ng babae. Yung totoo, naglilinis ka man lang ba ng katawan mo bago matulog? Oo naman. Malinis yata ako sa katawan, no? Aniya, ngunit lalo lang natawa ang lalaki sa sinagot niya. Sus, totoo ba? Eh, ang tawag mo dyan? Ano yan? Lumapit sa kanyang kaibigan, sa kamarahan naman. Natinulak si Iza mula sa likuran at pinaharap sa salamin. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi nang makita ang sarili. Puno ng lipstick ang buong muka ng babae dahil yun ang ginawa nilang online game ng kaibigan. At dahil matalas siyang natatalo sa game nila ay may kasunduan silang lagyan ng lipstick ang kanilang mga muka. Malalim na ang gabi nang matapos sila kaya hindi niya na inabala ang sarili na linisin pa ang mukha niya. Puyat ako kagabi kaya bawal akong magbasa ng katawan. Sabi nga ni Iza. Naku, nagpapalusot ka pa. Magbago ka na kaya walang naniligaw sa'yo eh. Pang-aasar pa nga ng lalaki sa kanya habang mariing pinisil ang pisngi niya na tila pinanggigilan. Hoy, sobra ka na sa akin pare ah. Hindi mo ba alam? Maraming nagkakakrush sa akin sa campus. Napakunot noo ang lalaki at sabi nga niya, talaga ba? Paano naman nangyari yun? Mas mukha ka pang ang lalaki kaysa sa akin eh. Sabi nga ni Joshua. Muling tumawa ng malakas si Joshua saka bumalik na sa pwesto para ituloy ang ginagawang workout. Ha? Pag ako nagpa-reband, huyo ka talaga sa akin. Bulong nga ni Iza sa sarili saka pumasok na sa kwarto para maghanda sa pagpasok. May pagka-boyish kasi itong si Iza. Graduating na si Iza sa kursong accounting. Isa siyang working student at sa bar na pagmamay-ari ni Joshua siya. Nagtatrabaho bilang isang bartender, childhood crush. At best friend niya, si Joshua. Kasama niya ito sa nilitirahang apartment dahil kapwa na sa Amerika ang parents ni Joshua na parehong abala sa business. Ayaw nitong mag-isa sa mansyon kaya mas pinili nitong tumira sa iisang bubong kasama siya. Matapos siyang maihatid ni Joshua sa school, ay dumretso na nga rin ang binata sa bar para asikasuhin ang ilang mga bagay. At gaya ng dati, nagmistulang isang celebrity si Joshua sa paningin ng mga kababaihan sa campus na yun. Hoy, tigilan niyo na nga ang pagpapakyut sa pare ko. Akin yan. Hiyaw nga niya sa mga estudyanteng naroon. Natatawang nakamasidlang sa kanyang kaibigang si Kim na nagsisilbing advisor niya para sa kaibigang si Joshua. Sus, hanggang ganyan ka lang naman eh. Until now, hindi mo pa rin maamin ang feelings mo sa kanya. Paano ko naman gagawin yun? E lalaki nga ang tingin sa akin nun eh. Sabi naman ni Isa sa kaibigan. Well, isa lang ang solusyon dyan. I-kiss mo para matauhan. La, parang hindi ko naman yata kayang gawin yun. Sabi nga ni Iza. Hay nako sis, alam mo hindi ko talaga alam kung malas ka o swerte. Swerteng masasabi kasi kasama mo sa iisang bahay ang dream boy mo. O baka malas kasi lalaki ang tingin niya sa'yo. Sabi ng kaibigan saka humagalpak ng tawa. Napaisip siya sa sinabi ng kaibigan. Kasama nga niya sa isang bahay ang kanyang dream boy. Pero tila hindi naman siya napapansin nito bilang babae. Ikaw naman kasi. Subukan mo kayong kumilos ng tama. Maging mahinhin ka naman. Palagi ka na lang kasi nasasangkot sa gulo eh. Daig mo pa talaga ang isang lalaki. Napakasiga mo.
Sabi nga ng kaibigan ni Iza. Natawa siya nang maalala nga ang mga gulong kinasangkutan niya at isa na nga roon nang minsang mapaaway siya sa campus bully na si Badong. Kasama niya noon si Joshua. Nang minsang masiraan sila, kaya napilitan silang maglakad na lang. Yun naman ang pagkakataon na inabangan sila ni Badong kasama ng mga barkada nito. Pare, ano na naman ba talaga tong ginawa mong gulo? Tanong sa kanya ni Joshua habang nakapalibot sa kanila ang grupo ni Badong. Alam mo ba ang ginawa ng tomboy na yan? Siniraan niya ako sa babaeng nililigawan ko. Kaya kung ayaw mong madami, umalis ka na. Hindi naman yata ako makakapayag na galawin yung pare kong to. Dadaan muna kayo sa akin bago niya siya mahawakan. Sabi nga ni Joshua. Natigilan si Isa dahil talagang natouch nga siya sa sinabi niya ng kaibigan. Ganun. Okay, sige. Uunahin ka na namin. Pagkatapos, isusunod namin yung kaibigan mong tomboy. Gagawin naming babae yan. Malokong wika ni Badong, saka tumawa ng malakas. Dahan-dahan silang napaurong nang magsimulang lumapit sa kanila si Badong. Agad namang hinarang ni Joshua ang katawan para protektahan si Isa. Kaya labis nga ang kilig na naramdaman niya na tila hindi na alintanang panganib na kinakaharap nila. Pare, talaga bang kaya mo sila? Tanong niya sa kaibigan na noon ay nakaumang na ang kamao bilang paghahanda sa pagsugod ng mga lalaki. Basta dyan ka lang sa likod ko. Ako nang bahala dito. Anito nang lumingon sa kanya ngunit saktong pagharap nito. Sumalubong naman ang kamao ni Badong sa mukha ni Joshua na naging dahilan ng pagbagsak nito. Ano ha? Wala ka pala eh. Tumayo ka. Ani ni Badong habang humahagalpak ng tawa. Hindi naman kaagad nakakilo si Joshua. Nahilo ito at halos maduling ng masapak sa muka. Pare, ayos ka lang ba? Ikaw naman kasi ang yabang mo eh. Kamot ulong wika ni Iza sa kanya. Kaagad siyang hinila ni Badong sa braso para patayuin. Halika dito. Wala na yung pare mo, bagsak na. Humanda ka na dahil dadalhin ka na namin sa langit ngayon. Malakas na nagtawanan ng mga kasamahan ni Badong na labis na ikinainit ng ulo ni Iza kaya agad niyang kinagatang kamay ng lalaki para mabitawan siya. Saka siya tumayo at humarap kay Badong. Ubod lakas niyang tinuhog ang nasa pagitan ng mga hita nito. Namilipit sa sakit si Badong na halos hindi nakakilos. Pare gising, tumayo ka na, dali! Utos ni Iza kay Joshua. Sa kanya inalalayang tumayo ngunit nahihilo pa rin ang binata kaya bahagya niyang tinampal ang pisngin nito. Bakit nakatunganga pa kayo mga kumag? Huwag niyo silang hayaang makalis. Ani ni Badong na halos mapaupo na sa pamimilipit ngunit hindi kaagad nakakilos ang mga lalaki dahil sa kabiglaan. Ano bang nangyari? Ani ni Josh habang hawak ang nasapak na pisngi. Ano ka ba? Hindi ito ang oras para maging lutang ka. Kaya mo bang tumakbo? Ipinilig naman ni Joshua ang ulo upang tuluyang mawalang nararamdamang pagkahilo. Saka sila hawak kamay na tumakbo. Malakas na napatawa si Iza nang maalala ang tagpong yun. Matapos kasi noon ay hinabol pa sila ng aso dahil sa pagtakbo nila. Ano ha? Tuwang-tuwa ka pa dyan sa kalukuhan mo? Hindi ko talaga may sisisi si Joshua kung bakit lalaki ang tingin niya sa'yo. Ganto na lang, Kim. Salinan mo na lang kaya ako ng pagiging kikay mo. How to be you ba? Pabirong sabi nga ni Isa sa kaibigan. Kaagad na lumapit sa kanya ang kaibigan, saka siya kinilatis. Unang-una, tanggalin mo na yung sombrero mo. At yung buhok mo, palagi na lang nakapusod. Sinusuklayan mo pa ba yan, ha? Tinanggal ng kaibigan ang nakapulupot niyang buhok, saka hinayaang nakalugay. Saka iyang pananamit mo. Saang ukay-ukay mo ba binili yan? Ang baduy eh. Sobra ka naman. Pinagliitan kaya ito ng mga kuya ko, sayang naman kung itatapon. Sabi nga ni Iza. Napabuntong hininga ang kaibigan na si Kim. Okay, ganito na lang. Pagkatapos ng klase natin, sumama ka sa akin ha. May pupuntahan tayo. Gagawin kitang Diyos ha. Nang hapon ngang yon,
ay hindi na siya nakatanggi ng muli siyang kulitin ni Kim. Gusto niyang subukan, baka sakaling mapansin na siya ng best friend. Ilang oras din ang inabot nila bago sila matapos. Ginawan siya nito ng makeover mula sa kanyang buhok hanggang sa pananamit. "Wow! Ang pretty mo na, girl!" sabi nga ng kaibigan. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Nakalugay ang alon-alon niyang buhok habang manipis lang na nakaka-makeup ang nilagay sa mukha niya. Pinahiram din siya ng bestida ng kaibigan kaya lumantad ang magandang hubog ng katawan niya. Matapos nun ay mabilis na nga siyang umalis para pumunta sa bar dahil late na nga siya ng kalahating oras sa trabaho niya. At bungad nga ni Iza kay Joshua. "Pare, pasensya ka na, nalita ko kasi may nasikaso lang ako eh." Sagot naman ni Joshua. "Saan ka ba kasi nangga?" Natigilan ng lalaki nang mapatingin sa ganda ni Isa. Lihim naman siyang natuwa sa nakikitang paghanga sa mga mata ni Joshua. "Hoy pare, ikaw ba yan?" Sinuntok naman siya nang kunwari ng babae at sabi nga nito, "Huwag kang ango ako lang to." Nangingiti niyang tugon sabay hawi ng buhok sa likod ng tenga. "Ano nangyari sa'yo? Galing ka ba sa binyagan at nakapustura ka? Namumula pa yung uso mo oh." Ani ni Joshua habang pigil ang tawa. "Sira, binyagan agad? Galing ako sa patay, nakipaglibing ako." Inis na sagot na nga lamang ni Iza. Nilapitan siya ng kaibigan sa kainakbayan ng mahigpit habang pisilang pisingin niya. "Kano na? Ang cute mo talaga pag napipikon." Ani ng binata sa kaginulang buhok niya. "Tigil mo nga yan pre. Para naman akong bata sa ginagawa mo eh. Bumalik na nga tayo sa pwesto mo, ang daming customer oh." Sabi nga ni Iza sa kainayos ang nagulong buhok. "Sige na nga, maiwan na kita. Bahala ka na dito ha." Anito sa kainubad ang suot na jacket at ipinausuot kay Iza. "Isuot mo to. Masyadong daring yung suot mo. Baka may mambastos pa sa'yo." Sabi nga ni Joshua. Hindi niya nga na natanaw ang papalayong kaibigan habang napapangiti. Talagang napaka-protective talaga sa kanya ni Joshua. Kaya naman, lalo niya itong minamahal. Ilang sandali pa, ay dumagsana nga rin ng mas marami pang customers, kaya hinanda na nga niya ang sarili para sa trabaho. Ibang sigla niya ng gabing yun. Pakiramdam niya ay bagong tao siya sa bago niyang itsura, kaya naman nangako siya sa sarili na itutuloy niyang pagbabagong yun. At susundin na ang payo ni Kim na maging mahinhin sa paraang iyon ay baka sakaling mapansin na nga ni Joshua ang beauty niya. "Thank you sir ma'am, balik po kayo." Magiliw niyang wika sa dalawang customers na noon ay palis na. "Wow, ang laki ng tip ayos." Tuwang-tuwa nga nasambit ni Iza. Napadako ang tingin niya sa pwesto ni Joshua, kaya natigilan siya at bagyang nataranta nang mapansing titig na titig sa kanya ang binata. Para siyang matutunaw sa magkahalong hiya at kilig. Napamura na nga lamang siya. Napansin na kaya ang beauty ko at narealize yung babae talaga ako? Bulong ni Iza sa sarili. Muli niyang tinignan ng lalaki na noon ay nangingiti pa rin nakatanaw sa kanya. Sigurado siyang sa kanya talaga ito nakatingin, kaya napangiti na nga rin siya at lalo pang nagpa-cute. Lalo siyang kinabahan nang humakbang na ito papalapit sa kanya. Diyos ko, ano gagawin ko? Papalapit na siya. Titig na titig siya kay Joshua habang papalapit na. Nag-slow motion pa ang kanyang paningin. Nang ganap ng makalapit ang lalaki, ay may ibinulong ito sa kanya. "Pare, look behind you." Sabi nga ni Joshua sa kanya. "Ha?" Napalingon naman siya. Sa likuran niya sa kamuling napatingin sa kaibigan na noon ay lalong napangiti. "You saw her?" Napakunot noo ang babae. "Sino?" "That girl, yung nakasuot ng red dress with scarf." Muli siyang napalingon. Nakita niyang babaeng tinutukoy nito na mag-isang nakaupo sa isang table. Maganda ito at sexy na noon
ay nakangiting nakatingin din sa kanila. Hindi maiwasan ni Izang madismaya. Ang akala pa naman niya ay sa kanya na ito nakatingin. Bakit? Kilala mo ba siya? Tanong ni Iza. I've met her before. Isinama siya dito ni Lucas, remember? Oo, yung friend mo nung high school? Tila nawala ng gana si Iza ng mga oras na yun. Lalo na nang mapansin ang paghanga sa mukha ni Joshua habang nakatingin sa babae. Gusto niya nang lamutakin ng bibig nito na hindi yata nangangalay sa kakangiti. What do you think of her? Ganda niya, diba? Ha? Okay lang. Ordinaryo lang din naman ang beauty niya eh. Ang budoy pa, nakascarf pa. Ano yun, waitress? Natawa na nga lamang si Joshua sa sinabi sa kanya ni Iza. Well, I find her beautiful in that outfit. Nakagat ni Iza ang pang-ibabang labi nang dahil sa sinabi ng kaibigang si Joshua. Para siyang sinasakal sa sinabi niya ng lalaki. Papalapit na siya pare. Okay lang ba itsura ko? Natatarantang tanong ni Joshua. Siyempre hindi. Mukha kang timang dyan sa itsura mo. Inis na sabi ni Iza. Hi Joshua. Ani ng babae nang makalapit. Oh, hi. It's nice seeing you again here, Mariel. Parang hindi naman. Kanina mo pa kaya ako hindi pinapansin? Maarteng sabi ng Mariel. Sorry. Ang totoo niyan. Nahihiya lang ako na pansinin ka. Oh? Bakit naman? Natatawang tanong pa ng babae. Ang ganda mo kasi, na starstruck ako. Halos nagdilim na ang lahat para kay Iza. Nang mga oras na yun at bago pa siya maiyak, sa nararamdamang selos, ay iniwan na nga niyang dalawa at bumalik na nga sa trabaho. Kitang-kita niya kay Joshua ang labis na paghanga nito para kay Mariel. Ni hindi na siya nito nagawa pang pansinin dahil nabuhos ang atensyon nito sa dalaga. Nang makauwi na nga sa bahay ay agad nga niya hinubad ang suot na bestida at inihagis kung saan mag-isa siyang umuwi dahil tuluyan ng naagaw ni Mariel ang atensyon ng binata. Pakiramdam niya ay nagunaw ang mundo niya. At nang sumunod na mga araw, ay gabi-gabi nang laman si Mariel ng bar na yun kaya mas naging close ang dalawa. Mabilis ang mga pangyayari. Hanggang sa nalaman niya na nga lang na may relasyon na ang dalawa na labis niyang ikinagulat. Ano? Girlfriend mo na agad siya? Ang bilis naman, paano nangyari yun? Umiirap-irap pang ang tanong ng babae kay Joshua. Simple lang, niligawan ko siya. Tsaka sinagot niya ako. Bakas sa mukha ni Josh ang labis na kaligayahan. Grabe, napaka-easy to get naman ng babaeng yun. Ganun ba talaga ang mga tipo mo? Sabi nga ni Iza. It's okay with me. Isa pa, hindi na kami mga bata para magpaligoy-ligoy pa. Doon din naman ang papunta nun eh. Labis na nagngit-ngit ang kalooban niya ngunit ano nga bang karapatan niya para magselos? Best friend lang naman siya. Yun lang naman talaga ang turing ng lalaki sa kanya kaya wala siyang karapatan para hadlangan ang kaligayahan nito. Tumalikod na siya para hindi makita ng lalaki ang luha na hindi nga niya mapigilan. Teka, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Galit na tugon ni Isa. Ha? Akala ko ba tutulungan mo ako dito sa bar? May lakad ka ba ngayon? Hindi kumibo si Isa at diretso lang sa paglakad. Kaya humabol ang lalaki at hinarangan siya. Linggo naman ngayon ah. Saan ka ba? Natigilan ng lalaki nang mapansin ang luha sa mata niya. Umiyak ka ba? Anong problema? Pero sagot naman ni Iza. Wala, napuwing lang ako. Nasaan ba yung mga janitor mo? Masyado nang maalikabok dito sa bar mo. That's why I really need you here. Pinag-day off ko kasi yung mga tao ko. Hindi na siya kumibo at muling naglakad para nang gripo ang mata niya sa walang tigil na pagluha. Pare please, iiwan mo pa talaga ako? Muling hinawakan ni Joshua ang braso niya para pigilan siya sa pagalis. Ang kulit mo ah, pupunta ako sa CR, sasama ka ba? Sabi naman ni Iza. Napangiti naman ang lalaki. Pwede ba naman? Pabirong wika nito ngunit hindi niya ito tinugon pa at dumiretso na nga siya sa CR at doon tahimik
na umiyak. Ilang araw pang lumipas ay naging abala na nga si Joshua sa nobya kaya naging madalang na ang naging pag-uusap nila na labis ngang ikinalungkot ni Iza. Ngunit pinili niya na nga lamang tanggapin iyon. Kailangan niya nang ihanda ang sarili na balang araw ay tuluyan na itong mawawala ng time. At hindi na maibabalik pa ang dating sila. Sabi ko kasi sa'yo, ikis mo na naunaan ka tuloy ng iba. Hindi niya tinugunan ng biro na yun ni Kim at nanatili lang na nakatingin sa kawalan. Hoy girl, hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Magbubuon ka na nga, kurutin kita sa singit Napabuntong hininga siya. Ano pa bang magagawa niya kung di tanggapin ang katotohanang talagang hanggang mag-best friend lang sila? Hayaan mo girl. Gagawin kong makeover sa'yo. Tiyak na magsisisi si Diyos niyan. Hindi na kailangan. Wala nang dahilan para magpaganda pa ako. Matamlay na wika naman ni Iza. Tumigil ka nga. Pinramis ko sa sarili ko na gagawin kitang Diyosa at hindi ko babawiin yun. Hindi nga nagpapigil ang kaibigan at itinuloy pa nga rin ang pagpapaganda sa kanya. Ngunit kahit gawin niya ang bagay na yon, ay hindi pa rin siya pansin ni Joshua. Tuluyan na itong nahumaling kay Mariel, kaya sa nobya lang natuon ang lahat ng atensyon ng lalaki. Miss, can you give me some drinks? 1 gin tonic please. Ani ng isang baritonong boses. Bantulot na kumilos si Iza para ibigay ang order ng customer. Matapos itimpla, ay marahan niya itong iniabot sa lalaki na hindi man lang magawang tumingin dito. Matamlay pa rin siya ng gabing iyon kaya hindi niya pa rin magawang ngumiti sa mga customer gaya ng nakagawian. I changed my mind. Can you give me a vodka martini na lang? Sabi nila masarap daw magtimpla ang mga bartender dito. Nangunot ang noon ni Iza at napatingin. Sa nangingiting customer na noon ay si Lucas pala. Ang lalaking mortal na kaaway niya noong high school pa siya. Lucas? Talagang nasorpresa siya nang muling makita ang binata na ilang taon niya ring hindi nakita. Oops, nagbago na pala ulit ang isip ko. Pwede bang pa-order na lang ng isang smile para naman sumaya na ako? Sira ka talaga. Hindi ka rin nagbabago, pang-inis ka pa rin. Mataray niyang wika. Wow, it's been 3 years na hindi tayo nagkita. Tatarayan mo pa rin ba ako? Ani ng lalaki sa kanila gokang alak na binigay ni Isa. Kasi mapang-inis ka pa rin gaya ng dati. Sabi naman ni Iza. You're wrong. Nagbago na ako. I hope ganun ka rin. Peace na tayo. Inilahad ng lalaki ang kamay bilang pakikipagsundo kay Iza. Pinilit na nga lang niyang ngumiti bilang tugon sa lalaki para tumigil na ito. Kilala niya kasi ang ugali ni Lucas. Mapang-asar ito at napakakulit. Barkada ito ni Joshua noong high school. Madalas siya nitong asarin dahil sa porma niya. Tumalikod na nga siya para ituloy ang ginagawa. At sabi nga nito, habang nakatitig si Lucas sa kanya, "You really changed a lot, Isay. Tama talaga ako dati pa. You are so pretty." Namilog ang mata niya. Saka napalingon sa lalaki na noon ay seryoso nang nakatitig sa kanya. Saka muling nilagok ang hawak na baso. Part pa rin ba yan ang pangasar mo, ha? Tanong nga ni Isa sa katumawa ng pagak. Seryoso ko, Isay. Okay, can you stay here for a while? May gusto lang akong i-confess sa'yo. Okay lang? Sa isip-isip naman ni Isay. Confess? Barto, no? Hindi simbahan. Huwag kang magbiro. Tsaka oras pa ng trabaho ko. Sige na, alis na ako, Chupi. Pagtatabi nga ng sigang si Iza sa binata. Ouch! Ang sakit palang marinig yan sa babaeng ultimate crush ko noon pa. Nangingiting tugon nito habang sa pong dibdib. Napangiwi na nga lamang si Iza sa sinabi ng lalaki. Talagang hindi pa rin ito nagbabago. Mapang-asar pa rin at pilyo. Okay, ganito na lang. I will stay here and then ako nang maghahatid sa'yo pa, deal? Sabi nga sa kanya ni Lucas. Sasagot pa sana siya para tutulan ng lalaki ngunit may ibang customer na dumating kaya nabaling ang atensyon niya dito. Noong una akala niya ay nagbibiro lang si Lucas ngunit matyaga nga siya na naghintay.
Nag-offer pa ito na maihatid siya at hindi na siya nakatanggi pa dahil malalim na ang gabi. Wala si Joshua na sana ay kasabay niya pa uwi dahil mas inuna nitong ihatid si Mariel. Nasa loob na nga siya noon ng kanyang kwarto habang tila lutang pa rin. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa inamin sa kanya ni Lucas na matagal na pala siya nitong gusto at nagpaalam pa sa kanya kung pwede daw na ligawan siya. Loko talaga yung lalaking yun. Seryoso ba talaga siya sa sinabi niya? Bakit parang gustong tumayo ng mga balahibo ko? Ngunit sa loob-loob ni Isa ay parang kinikilig siya. Unang pagkakataon kasi na may pumuri at nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Ngunit nakaramdam siya ng panlulumo. Hiling niya na sana si Joshua na lang ang taong yun. Kinabukasan ay muli siyang nagising sa malakas na sound ni Joshua. Naabutan niya itong nasa kusina at pasipol-sipol pa habang nagluluto. Pinagmasdan niya muna ito ng matagal bago lumapit. Namiss niya talaga ang ganitong eksena nila tuwing umaga na bihira nang mangyari mula nang maging girlfriend ni Joshua si Mariel. O pare, gising ka na pala. Di ka maupo ka na, kumain na tayo. Hinila siya ni Joshua sa kapinopo. Natawa pa siya nang imasahe nitong likod niya. Ano ba yan pare? Ginawa mo naman akong boksingero eh. Kulang na lang punasan mo itong dugo sa ilong ko. Aniya saka isinubo ang hotdog na nasa lamesa. Sabi nila it's good for the body every morning. Feeling ko kasi may sakit ka palagi sa pagiging matamlay mo eh. Pero bulong na ni Isa. Oo, may sakit ako. Sakit sa puso. Napakunot na o si Joshua. Anong sabi mo? Wala. Maupo ka na nga. Nakikiliti na ako sa ginagawa mo eh. Saway niya sa lalaki. Siya nga pala. Bakit ba bigla ka na lang umuwi kagabi ng mag-isa? Binalikan kita pero wala ka na. Talaga binalikan mo ako? Tanong nga ng lalaki. Sa pagkakaalam ko kasi wala ka ng time sa akin mula nung magka-girlfriend ka. Pabulong na wika ni Isa ngunit narinig yun ni Joshua. Nagtatampo ka ba? Pasensya na. Alam mo namang in love tong best friend mo eh. Bawi na lang ako sa'yo next time. Natawa ng mapait si Isa at napabuga na nga lamang ng hangin para mabawasan ang bigat ng dibdib. Okay lang yon. Mag-focus ka na lang sa girlfriend mo. Hinatid naman ako ni Lucas kagabi eh. Nang marinig yun ni Joshua, agad siyang napalingon at nag-usisa. Hinatid ka ni Lucas? Seryoso pala talaga siya nang sabihin niyang pupuntahan ka niya. Hoy pare, huwag kang magpapabola doon ha, playboy yun. Napakunot noon naman si Isa. Oh? Mukhang seryoso naman siya sa mga inamin niya sa akin kagabi ah. Ang totoo ay hindi naman talaga siya interesado sa inamin ni Lucas na gusto siya nito. Gusto niya lang ipagmalaki kay Joshua na may nagkakagusto rin naman sa kanya kahit papano. Curious naman, natanong ng lalaki. Ano bang mga sinabi niya? Kunot ang noo na tanong pa rin ng lalaki. Crush niya raw ako at gusto niya akong ligawan. May pagmamalaking tugon niya. Sus, binubola ka lang nun, huwag kang maniwala. Gustong sumama ng loob niya. Para kasing sinasabi ng lalaki na walang pwedeng magkagusto kay Isa. Ganun na ba talaga siya kapangit sa paningin nito? Pero sabi pa nga ni Joshua, Lucas is a player person. Best friend kita, kaya concerned ako sa'yo. Gusto mo bang maging isa sa mga koleksyon niya? Pero sabi naman ni Isa, malay mo naman nagbago na siya, diba? Magbabago siya para sa'yo? Asa ka pa? Tumigil ka na, okay? Anito na tila ba tatay niya kung pagbawalan si Isa. Pero pagdadahilan naman ni Isa, at least, na-appreciate niya ang beauty ko. Hindi tulad ng iba dyan, lalaki ang tingin sa akin. Inis niyang wika saka itinuloy ang pagkain. Kaya ka ba nagpapaganda para sa kanya? Seryoso pa ring tanong ni Joshua. Lihim na napangiti si Isa. Ibig sabihin na inapapansin ng lalaki na gumaganda talaga siya. Hoy Isabela, at kailan ka pa natutong mag-effort para mapansin ng lalaki? Ginulo pa ng lalaki
ang nakaayos niyang buhok. Hindi ako nag-e-effort, no? Huwag kang ang OA. Masama na bang magsuklay ng buhok at magsuot ng bestida? Tinitigan siya ng matiim ng lalaki at bumabayan sa labi niya. Saka pinahid yun. Ayan, no, may lipstick ka na. Nagpapalusot ka pa talaga. Mabilis niyang pinunasan ng lipstick na hindi niya pala nabura kagabi. Normal lang sa aming mga babaeng naka-lipstick, dami mong issue. Sinong babae, ikaw? Ani ni Joshua habang tumatawa ng malakas, kaya sinalpakan niya ito ng hotdog sa bibig. Kumain ka na nga lang kaya? Hindi ka na uubusan ng hirit eh. Kinagabihan ay muling laman si Lucas ng bar na yon. Talagang tinutotoo nito ang pangungulit sa dalaga na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na mapaniwalaan ni Iza. Kung pinagtitripan mo lang ako, dude, ngayon pa lang itigil mo na yung ayaw mong matikman ulit ang punch ala Pacman ko. Ani ni Iza habang pinapakita pa ang kamao. What makes you think na nagbibiro ako? Tingin mo mag-e-effort akong puntahan ka dito para lang pagtripan ka? Nakakapanibago kasi. Dati pangasar lang ang kaya mong gawin, naalala mo ba? Sabi nga ni Iza. Pero tugon naman ni Lucas. Well, ang totoo niyan. Ginagawa ko lang naman yun para mapansin mo ko eh. Lagi kasing na kay Joshua ang atensyon mo. Nangingiting tugon ni Lucas. Anong sabi mo? Akala mo siguro hindi ko alam na noon pa. May gusto ka na sa best friend mo. Mabilis niyang nilapitan si Lucas at tinakpan ang bibig nito. Hoy, huwag kang maingay, baka marinig ka ni pare. Mabilis siyang napatingin kay Joshua na noon ay kausap ang isa lang nilang staff. Kumalma ka nga. Paano niya naman maririnig maingay sa paligid? Marahang hinawakan ni Lucas ang kamay niya, saka inamoy at hinagkan yun. Kahit pala titibo-tibo ka, ang lambot at ang bango ng kamay mo. Nanlaki. Ang mga mata ni Iza sa ginawang iyon ng binata habang titig na titig sa mga mata niya. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Boses ni Joshua ang nagsalita, kaya sabay silang napatingin dito. Hey dude, ani ni Lucas na tinangkapang makipag-face bump kay Joshua ngunit hindi yon tinanggap ng binata. Hoy Lucas, bakit ang aga mo yata dito? Ani ni Joshua na noon ay wala pa rin kangiti-ngiti. I just want to see her. Alam mo ba? Natigil ito sa pagsasalita ng takpan ni Iza ang bibig nito sa pag-aakalang ibubuking siya ng lalaki kaya lalong nangunot ang noo ni Joshua. Hoy Isabela, ayusin mo kayang kilos mo? Saway ni Josh nang mapansing halos sumampa na siya sa likuran ni Lucas para takpan ang bibig nito. Ang kulit ng kaibigan mo. Diyan na nga kayo. Magsama kayo, pareho kayong bully. Iniwan na nga ni Isang dalawa at lumabas ng bar. Hiling niya ay huwag naman sana siyang isumbong ni Lucas kundi ay bubugbugin niya talaga ito. Inom tayo. Pag-aaya bigla ni Joshua kay Lucas. Saka inaya ang kaibigan sa bartending area. I heard na you have a plan to go back in Canada. Kailan mo balak umalis? Tanong ni Joshua kay Lucas matapos niyang abutan ng alak. Parang pinapalis mo na ako ah. Actually, I changed my mind. That's because of Isay. Seryosong sabi ni Lucas. Napahinto sa pagtungga si Joshua sa sinabing yun ng kaibigan. Seryoso ka ba talaga sa plano mong ligawan siya? You are crazy. Noon pa man gusto ko na ang kaibigan mo, dude. Sabi naman ni Lucas. Pero, palaban na sabi ni Joshua. Well, dediretsuhin na kita. Maghanap ka na lang ng ibang liligawan mo. Huwag si Iza. Relax, dude. Iniisip mo bang lolokohin ko lang ang kaibigan mo? Seryoso ko sa kanya. Once a playboy, always a playboy. Tumigil ka. Sabi naman ni Joshua. Napailing na nga lamang si Lucas. At parang lalaki sa lalaki na nga ang pag-uusap ng dalawa. Bakit ba masyado kang overprotective sa kanya? Sabi nga ni Lucas habang may panunuring titig na tila binabasa ang nasa isip niya. You are acting like a jealous guy. May Mariel ka na, di ba? Focus ka na lang sa kanya at hayaan mo kami ni Isay.
Seryosong sabi nga ni Lucas. Hindi nakaimik si Joshua at nanatiling nakatitig lang kay Lucas na noon ay nakikipaglabanan din ng titig sa kanya. Maya-maya ay tumawa nga ito. Cheers? Ani ni Lucas saka itinaas ang baso. Sa labas ng bar ay wala namang tigil sa pagbuga ng hangin si Iza para pakawalan ang matinding kaba na nararamdaman sa maaaring gawin ni Lucas. Gusto niya tuloy pagsisihan na iniwan niya ito. Babalik na sana siya nang matanawan niya si Mariel na pababa ng taxi. Tss, dito na naman siya. Araw-araw na lang silang nagkikita. Hindi ba sila nagsasawa sa mukha ng isa't isa? Abala ito sa kausap sa cellphone kaya hindi siya nito napansin nang dumaan sa gilid niya saka huminto. Yes, Bes. Nandito na ako sa bar. Hintayin ko kayo. Ipapakilala ko sa inyo yung bago kong boylet. Ani nga ni Mariel. Napabuntong hininga na nga lang si Iza at muli ay nakaramdam ng inggit para sa babae. Oo, mayaman. I'm sure. Malaki-laking pera ang makukuha ko sa kanya. Ani pa ni Mariel sa katumawa ng malakas. Gustong panlakihan ang ulo ni Iza sa narinig. Si Joshua bang tinutukoy nito na gusto nitong perahan? Sa pagkakaalam ko, talagang mayaman ang pamilya niya. At siyang may-ari ng bar. O diba naka-jackpot ako? Ngayon pa lang nakikita ko na ang dami ng pera na makukuha ko sa kanya, saka ko siya iiwang luhaan. Sabi ba naman ni Mariel? Napaawang ang labi niya sa narinig. Gusto niyang damputin ang suot na sapatos at ihampas sa ulo nito. Kung ganon ay hindi talaga nito mahal ang best friend niya at gusto lang perahan. Okay, sige na. Papasok na ako. Kailangan kong galingan ng arte para maraming datong. Bye na. Pinatay na nga ni Mariel ang cellphone saka inilagay sa shoulder bag. Naglakad na nga ito ngunit napahinto saka lumingon sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makilala siya. Ano? Nagulat ka ba ha? Nanginginig ang katawan niya sa galit dahil sa natuklasan. Isa? Kanina ka pa ba nandyan? Nauutal na sabi nga ni Mariel. Oo, at narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Walang iya ka. Balak mo pang perahan ng kaibigan ko? Hindi siya makapaniwala na ang nasa likod niya pala ay ang maamong mukha nito ay nagtatago ang napakaitim na budhi. Bigla ay naging bruha ito sa kanyang paningin. Ano ka ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Ganun lang talaga kami magbiruan ng mga kaibigan ko. Pagpapalusot pa nga ni Mariel, sa kapilit ng umiti. Hoy Mariel, hindi ako tanga. Malinaw ang mga narinig ko. Humanda ka dahil sasabihin ko lahat kay Josh tapos na ang mga maliligayang araw mo. Sabi nga ni Iza. Hindi agad nakaimik si Mariel ngunit maya-maya ay napangisi ito. Sa tingin mo ba maniniwala siya sa'yo? Baliw na baliw sa akin ang kaibigan mong uto-uto. Mas paniniwalaan niya ako kaysa sa'yo. Sabi ni Mariel. Anong sabi mo? Nanggigigil niyang tanong ngunit hindi na ito kumibo at tinalikuran na nga siya. Kaya mabilis niya rin itong sinundan. Mabilis itong nakalapit kay Josh saka pumulupot. Lalapit na nga sana siya nang may isang customer naman ang tumawag sa kanya. Naging abala na nga siya kaya hindi na siya nakalapit pa. Ilang sandali pa ay nakita niyang umalis ang dalawa at nilisan ng bar. Saan pupunta yung dalawa? Tanong niya kay Lucas nang makalapit. I heard na may imimit sila sa restaurant. Sagot ni Lucas. Bakit mo yun hayaang umalis? Napabuntong hininga si Iza at nanlulumong na paupo na lang. Kulong-kulo ang isip niya at hindi pa rin makapaniwala sa natuklasan at hindi niya alam kung paano yun sasabihin sa kaibigan. Maniwala naman kaya ang lalaki sa kanya? Bakit ba bigla mo akong niyaya dito? Pwede naman tayo sa bar para imit ang mga friends mo ah. Ani ni Joshua sa nobya. Pero sabi naman ng maarting babae, mas gusto ko dito Han. Mas tahimik. Isa pa, naiinis na talaga kasi ako dyan sa tomboy mong kaibigan. Alam mo bang sinungitan niya ako kanina? Habang kausap ko ang friends ko sa phone? Napakunot noon naman si Joshua.
Anong sabi mo? Ba't niya naman gagawin yun? Masyado na raw kitang iniistorbo sa trabaho mo kasi palagi akong pumupunta sa bar. Ano bang pakialam niya? Sumbong ni Mariel at nagmabaliktad pa. Napailing-iling si Joshua. Hindi siya naniniwala na magagawa yun ng kaibigan kahit nararamdaman niyang hindi gusto ng babae. Si Mariel ay wala naman siyang narinig mula rito. Nagbibiro ka ba? Hindi yata ako makapaniwalang magagawa yun ni Iza. Pagtatanggol naman ni Joshua kay Iza. Napakunot noon naman si Mariel at sabi nito, "Are you telling me na nagsisinungaling ako?" Hindi naman sa ganun, Han. Hindi kasi ganoong klase ng tao si Iza. Mukha lang siyang matapang pero mabait yun, lalo na pag naging close kayo. Pero sa pagkakataong ito ay tumaas na nga ang boses ng babae. Pwes, mali ka sa pagkakilala dyan sa kaibigan mo. Hindi mo kasi nakita ang ginawa niya kanina eh. Okay, enough. Huwag na natin siyang pag-usapan. Nasaan na bang mga friends mo? Pag-iiba niya sa usapan. Pero sabi bigla ni Mariel, Han, magsama na kaya tayo? Ano? Seryoso ka ba? Tugon naman ng lalaki. Nasa tamang age naman na tayo, kayo okay lang yun. Ano sa tingin mo? Malambing panguwi ka ni Mariel. It's okay with me pero sure ka ba? I mean, bakit bigla mo na lang ako gustong makasama? Ngumiti siya ng pilyo sa nobya. Siyempre, I want to make sure that you are mine now. Hindi na kita pakakawalan pa, Mr. Joshua Ramirez. Wala din akong planong kumawala sa'yo. I'm all yours, son. Aniya sa kasiniil ng halikang nobya. So, paalisin mo na yung Iza na yun sa bahay mo? Biglang tanong pa nga nito. Napawi ang ngiti niya sa sinabing iyon ng girlfriend. Ang awkward naman kasi kung nasa paligid lang siya, diba? Paano ng privacy natin? Isa pa, baka hindi lang kami magkasundo nun kaya paalisin mo na siya. No, I can't do that. Matagal na kaming magkasama ni Iza. Hindi ko siya pwedeng paalisin na lang basta-basta. At bakit hindi? Wala ba siyang bahay? Huwag mong sabihin sa akin na forever na talaga kayong magsasama. Bakit? Ba't kaya hindi na lang kayong magpakasal? Sabi pa nga nito at inis na wika ng dalaga. Han, please. Huwag na nating pagtalunin ito. Malawak naman ang apartment kaya okay lang yun. Tsaka yung si Iza masyadong malapit sa gulo. Hindi ko siya pwedeng hayaan. Mahabang paliwanag niya sa dalaga na noon ay nakasimangot pa rin. Kumunot noon na nga si Mariel. Bakit parang gusto kong magselos sa pinapakita mong concern sa kanya? Talaga bang mag-best friend lang kayo? Han naman, pwede ba? Huwag mo nang bigyan ng mali siya pang pagkakaibigan namin. Kasi naman, akala ko masasol na kita. May chaperon pang nakasabit. Sabi pa nga ni Mariel. Malay mo naman, ito na ang start para maging close kayo ng best friend ko. Please give her a chance, please. Pagmamakaawa niya dahil hindi niya talaga kayang paalisin sa bahay ang kaibigan. Okay, fine. Anito sa kasumilay ang makahulugang ngiti sa labi. In one condition, gusto ko ako lang ang reyna sa bahay na yun. Yun lang ba? No need to ask dahil ikaw lang naman talaga ang queen of my life. Napangiti ang dalaga. Dahil nga sa pagpayag nito, saka lang siya nakahinga ng maluwag dahil doon. Ngunit mas magiging masaya sana kung talagang magkakasundo ng dalawa. Nagulat pa si Iza ng umagang yun nang makita sa salang dalawa. Nakatulugan niya na kasi ang paghihintay sa binata para sabihin dito ang nalaman. Pare, gising ka na pala. May sasabihin nga pala kami ni Mariel sa'yo. Hi Iza, good morning. Nakangiting bati ni Mariel ngunit hindi niya ito pinansin. Kung iniisip ng babaeng to, na makakalimutan niya ang nangyari kagabi, nagkakamali siya. Simula ngayon, dito natitira si Mariel, kasama natin. Biglang sabi nga ni Joshua na mas ikinagulat nga ni Iza. Tila yun ang bombang sumabog sa pandinig ni Iza. Pakiramdam niya ay tumigil ang pagtibok ng puso niya. Mukhang hindi niya kayang makasama sa iisang bubong ang babaeng bruha na to pagkatapos ng nalaman niya.
Ngunit mukhang desidido na ang lalaki at wala na siyang magagawa pa. Paano pa niya sasabihin sa kaibigan ng nalaman? Nakikita niya ang labis na saya. Kay Joshua kaya lalo lang siyang nalulungkot. Sa isiping niloloko lang ito ng babae. Hindi niya naman ito magawang kausapin ng personal dahil laging nakadikit dito si Mariel. Malungkot lang siyang nakatanaw sa dalawa habang masayang nag-uusap ang mga ito sa balkonahe. Gusto nga niyang maiyak sa labis na sakit na nararamdaman. Bakit ba hindi na lang ako minahal mo, pare? Talaga bang hindi mo ako nakikita bilang isang babae? Best friend lang ba talaga ako para sa'yo? May hinanakit na sambit ng babae sa kanyang sarili. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ay matindi pa rin ang pagnanais niya na ipaalam dito ang totoo. Kahit ang kapalit nun ay matinding kabiguan para kay Joshua. Tutal naman ay nandyan siya para i-comfort ang lalaki. Kahit kailan ay hindi niya ito iiwan. Nang sunduin siya ni Lucas sa school ng hapon na yun at yayaing lumabas ay hindi na nga siya tumanggi. Ito ang mas nakakakilala kay Mariel dahil ito ang naglapit sa dalawa. Nagulat pa ang binata sa mga kinuwento ni Isa tungkol sa nalaman. Kasalanan mo to eh. Bakit pa kasi ipinakilala mong babae yun kay Joshua? Sino ba yun? Saan mo siya nakilala? Tugon naman ni Lucas. Classmate ko siya nung college. Kaya nung nagkaroon ng reunion sa batch namin, doon ko lang siya mas nakilala pa. Tapos nireto mo kaagad kay Joshua, ganun. Alam mo ang labo mo, bakit kasi hindi na lang ikaw nanligaw doon? Naiinis niya nga na wika. Actually, ginawa ko yun hoping na mapansin mo ko. Sabi ni Lucas na ikinagulat nga ni Iza. I was thinking you will forget him pag nagkaroon siya ng girlfriend so that magkakaroon ako ng chance sa'yo. Gustong isipin ni Iza na nagbibiro lang ang lalaki dahil hindi pa rin talaga mag-sink in sa isip niya na gusto talaga siya ni Lucas. At mas ikinagulat nga niyang pag-amin ni Lucas. I love you, Isay. Seryoso ko. Sana naman this time, bigyan mo ng chance ang sarili mo na lumigaya. Huwag palagi kay Josh na lang ang atensyon mo. Baliw ka. Paano naman ako magiging masaya kung masasaktan naman ang kaibigan ko? Pasensya ka na kung magiging diretsahan ako, okay? Pero hindi kita gusto, Lucas. Napailing na nga lamang si Lucas dahil nasaktan ito. Pero pagbuntong hininga niya ay sabi nga niya, Don't say that. Hindi naman kita minamadali eh. Baka matutunan mo rin akong mahalin. Hindi na siya tumutol pa. Ayaw niya rin naman pumunta muna sa bar dahil tiyak niyang naroon na naman si Mariel at nakabuntot kay Joshua. Masasaktan lang ulit siya. Bakit hindi ka pa umalis sa bahay na yun? Kung gusto mo dun ka na lang sa apartment ko tumira. Pero sagot naman ni Iza, Sira, hindi ko pwedeng iwan si Josh lalo na sa kalagayan niya ngayon. Hindi naman siya mahal ni Mariel. Napabuntong hininga si Lucas. Okay lang talaga sa'yo na may kasamang lover sa isang bahay? Parang ang awkward naman ata nun. Ano naman ngayon? Basta hindi ko iiwan ng best friend ko lalo pa ngayon na may kasama siyang bruha. Puro ka na lang, Joshua. Isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan. May pait sa boses na wika ni Lucas. Hindi na siya nakakibo, ang totoo. Iyon naman talaga ang ginagawa niya. Iniisip niya ang sariling kaligayahan. Kaya mananatili pa siya sa bahay na yun kahit kapalit naman nun ay ang labis na sakit na maaari niyang maranasan. Gabi na, nang maihatid nga siya ni Lucas sa kanilang tinitirhan. Hindi na siya pumunta ng bar ng gabing yun at sasabihin na nga lang kay Joshua na sumama ang pakiramdam niya. Ngunit hindi niya inaasahan ng madarat na niya sa bahay. Nasa balkonahe si Joshua at walang kangiting-ngiting nakatanaw sa kanila. Napatingin siya sa wristwatch. Maaga pa kaya hindi niya talaga inaasahan na nasa bahay na palang lalaki. Hey dude, ang aga mo yata ang umuwi ah. Where's Mariel? Tanong ni Lucas. Bahagya lang na tumango si Joshua kay Lucas bilang tugon, saka muling ibinalik ang tingin sa kanya. Iginala ni Iza ang paningin. Mukhang wala si Mariel. Kung ganun ay chance na nga niya ito para sabihin kay Joshua ang totoong purpose nga ni Mariel. Sinundo ko siya kanina sa school niya para yayain kumain. Siya nga pala, balita ko na nakatira dito si Mariel.
Ang lupit mo talaga, bro. Nangingiting wika ni Lucas habang tinatapik ang balikat ng binata. Umuwi ka na, Lucas, gabi na. Seryosong tugon ni Joshua na ikinawngiwi nga ni Lucas. Matagal muna itong napatitig kay Joshua saka nagpaalam na bago tumalikod. Nang ganap na nga alis, si Lucas ay muli siya nitong binalingan. Bakit ba hindi ka nagpasabi na hindi ka makakapasok? Hindi niya pinansin si Joshua at tuluyan nang pumasok sa loob para siguraduhin wala nga doon si Mariel. Hoy pare, kinakausap kita. Sabi nga ni Joshua nang sumunod sa kanya. Talaga bang seryoso ka na kay Lucas? Pinarningan na kita, diba? Hindi ka marunong makinig. Tila pagalit nga na sabi nito. Pero hindi naman pinansin yon ni Isa at tanong nga niya. Nasaan si Mariel? Sa halip ay tanong niya na nakasimangot ang lalaki. Umuwi ba usapan? Sa susunod magpapaalam pa kung lalabas kayo. Saan ba kayo nanggaling? At inabot pa kayo ng gabi? Hindi lang nga siya ng kaibigan at naupo sila sa sofa. Pero sabi na nga ng babae, may sasabihin ako tungkol kay Mariel. May nalaman kasi ako tungkol sa kanya. Bahagyang natigilan ng binata at nangunot ang noo. What about her? Hindi kaagad siya nakaimik. Nag-aalala siyang baka hindi paniwalaan ng lalaki. Hoy, baka akala mo nakalimutan ko yung kasalanan mo sa akin. Hindi ka pumunta sa bar at umalis ka ng walang paalam para lang sumama sa lalaking yun. Paano kung i-fire kita? Lah, para saan pa at naging mag-best friend tayo ang sama mo ha? Natawa ng malakas ang lalaki. Ipinagpalit mo ang trabaho mo sa pakikipag-date? Do you think that's a valid reason? Hindi niya lang masabi sa lalaki ang talagang dahilan, kaya hindi na muna siya pumasok. Okay, sorry na. Teka, kalimutan na natin yun. May mas importante pa akong sasabihin tungkol kay Mariel. Kanino mo pa binabanggit ang pangalan niya? Ano bang tungkol sa kanya? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na nga niya dito. Ang narinig ngunit, tinawanan lamang siya ni Joshua. Kahayagan na nga na hindi ito naniniwala. Huwag kang tumawa. Totoo nga ang sinasabi ko. Pagpupumilit pa nga ni Isa. Enough. Hindi siya ang topic natin dito, okay? Ayokong pag-usapan. Seryosong tugon ng lalaki na talagang ikinanlumo niya. Gaya nga ng inaasahan ay hindi siya nito pinaniwalaan. Kailan ka pa natutong makipag-date? Talaga bang seryoso ka sa Lucas na yon? Kahit binalaan na kita tungkol sa kanya? Hindi niya tinugon ng lalaki. Masama ang loob niya dahil ginagawa lang nitong biro ang lahat sa kabila ng pag-aalala niya. Tignan mo nga yung itsura mo. Nagpapaka-trying hard kang magpaganda para sa kanya. Hindi naman bagay sa'yo. Sa unang pagkakataon ay talagang napikon siya sa sinabing yun ng lalaki kaya lalong sumama ang loob niya. Hinampas niya ito ng pillow saka tumalikod na. Hoy pare, ano napipikon ka na? Sabi pa nga ni Joshua. Hindi niya ito pinansin kaya hinila siya nito sa baraso. Ngunit nakipaghilahan siya kaya nawalan sila ng timbang at sabay na napahiga sa sofa. Napaibabaw nga ito sa lalaki at napatitig sa gwapong mukha nito. Maging ito ay hindi nakakilos na napatitig na lang din sa kanya. Napakabilis ng tibok ng puso niya na halos hindi na siya makahinga. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa niyo? Nagulat sila pareho at sabay na napatayo sa boses na yun ni Mariel. Sa hiya ay iniwanan nga niya ang dalawa at pumasok na nga lang sa sariling kwarto. Mabilis na lumipas ang mga araw ay unti-unti na nga siyang nasasanay sa sitwasyon nilang tatlo. Umiiwas na nga lang siya sa tuwing masasalubong ang dalawa. Hindi niya na rin inulit sa lalaki ang nalaman dahil alam niyang hindi rin siya nito paniniwalaan. Hihintayin niya na nga lang na mangyari iyon, tutal ay nariyan naman na siya para i-comfort ang lalaki. Hoy babae, isali mo nga itong mga damit namin ni Joshua sa paglalaba mo. Gulat siyang napatingin sa babae. Naglalaba siya noon ng mga damit niya nang gabing iyon pagkagaling sa trabaho. Bakit nagre-reklamo ka? Libre naman ang pagtira mo dito, di ba? Sa ganyang paraan man lang makabayad ka ng utang na loob. Mataray na wika ni Mariel. Hindi niya maintindihan ang ikinikilos nito at kung bakit biglang lumabas naman ang sungay ng babae.
Gusto niya na nga lamang lamukusin ang mukha nito nang dahil sa inis. Kinakasama na ako ni Joshua at ako nang masusunod sa bahay nito. Kaya lumugar ka dahil kaibigan ka lang. Kung tutuusin nga dapat umalis ka na dito eh. Kaso mukha talagang makapalang mukha mo at gusto mong makilibre sa lahat ng bagay. Natawa ng pagak si Iza. Ang totoo malapit na ngang maubos ang pagtitimpi niya dahil sa malahalimaw na tabas ng dila nito. Hoy, huwag kang tumawa. Kailan ka ba alis dito para matahimik na kami? At para kanino? Para ano? Ubusin ang kayamanan ng kaibigan ko? Hoy Mariel, binabantayan ko. Hindi niya natapos ang sasabihin ng bigla ay sampalin siya nito na talagang labis niyang ikinagulat. Biglang nagdilim ang paningin niya. Ang pinakaayoko sa lahat ay yung sinasagot-sagot ako. Ako ang reyna sa bahay na to kaya. Sa lakas ng pagsuntok na ginawa ni Iza, bumagsak tuloy si Mariel sa sahig. Naghihihiyaw ito habang hawak ang dumudugong ilong niya. Tila natauhan naman siya at nakaramdam ng takot nang makita ang dugo. Pinanlamigan siya ng katawan dahil sa takot lalo na nang dumating si Joshua at nagulat din na nakita na ganoon ang sitwasyon ng dalawa. God's sake, what happened to you, Mariel? Natatarantang tanong ni Joshua nang makalapit. Yan babaeng yan. Sinuntok niya ako. Naghuhumiyaw na sambit ni Mariel. Gulat na napatingin si Joshua sa kanya na tila hindi makapaniwala. Tuluyan na siyang napipi at hindi alam ang sasabihin. Nanginginig pa ang katawan niya dahil sa takot. Palayasin mo ng babaeng yan dito, Han. Sinabi ko na sa'yo, hindi kami magkakasundo, di ba? Nakita mo sinaktan niya ako. Sigaw pa rin ni Mariel na halos mag-hysterical na nga. Hindi ko sinasadya. Tanging sambit lang naman ni Iza. Tinapunan lang siya ng tingin ni Joshua sa kainalalayan na nga si Mariel na tumayo. Let's go back to our room. Gamutin natin yung ilong mo. Anito sa nobya. Nanlulumo na nga lang siyang napaupo. Saka nalamukos ang sariling mukha. Tiyak niyang galit ng kaibigan. Gusto niya tuloy magsisi kung bakit hindi niya nagawang magpigil. Nagpasya na nga lang siyang bumalik sa sariling kwarto at doon ay hintayin ng lalaki. Tiyak niya kasing mag-uusisa ito tungkol sa nangyari at hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali ay laman na nga ito ng kwarto niya. Alam kong noong una pa lang, hindi niya nagustuhan isa't isa. Pero bakit kailangan siyang saktan? Mahinahong wika ng lalaki ngunit nakikita niya dito ang pigil na galit at panunumbat sa mga mata. Yan kasing girlfriend mo. Ang pangit ng ugali. Kung ano-ano ang mga sinasabi sa akin. Is that the only reason? My God, pare. You almost broke her nose. Nag-init kasi ang ulo ko, sorry na. Naiiyak na tugon na nga lamang ni Isa. Hindi agad nakaimik si Joshua at napapapailing na nga lamang ito. Ayoko nang maulit to. Kundi magagalit na talaga ako sa'yo. Huwag mo sanang gamitin kay Mariel ang pagiging bayolente mo, nakikiusap ako. Nang ganap nang makalabas ng kwarto si Joshua, ay nakagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ng luha na kanina pa gustong tumulo. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganoong problema na pwedeng maging dahilan ng tampuhan nila at hindi niya matanggap na si Mariel lang ang magiging dahilan. Ang babaeng ito na bigla na lang dumating at ginulo ang masaya nilang samahan. Hindi pa natapos doon ang gulo nilang dalawa. Tila nananadya nga si Mariel sa pagpapahirap kay Iza. Wala na itong pinipiling pagkakataon kahit kaharap pa si Joshua ay hindi ito nag-aalangan na pakitaan siya ng kagaspangan ng ugali. At ang nais pa nito ay gawin siyang katulong sa bahay na yun. Alam niyang sinasadya ito ng babae para sumuko siya mismo at umalis sa bahay na yun. Stop it, Mariel. Hindi katulong si Iza dito. Galit na wika ni Joshua. Nang minsan ay utusan niya itong magplansya ng damit. Why? Matagal na siyang nakikitira dito ng libre. Siguro naman oras na para magbayad siya. Sa panahon ngayon wala nang libre, no? Tama ba ako, Iza? Okay lang naman, diba? Nakangiti ngang sabi pa nga ni Mariel. Gusto niya nang itapal sa mukha nito ang hawak na plansya. Napatitig naman ang kaibigan sa kanya na tila hinihintay ang magiging tugon niya. Hindi siya makapaniwala na wala itong magawa para tutulan ng nobya. Tuluyan na nga itong nagpa-under sa babae. Sige na, gawin mo na, bilisan mo. Utos pa ng babae.
This is crazy. Tanging nasambit na nga lamang ni Joshua. Huwag kang ang OA, Han. Plancha lang yan. Lika na nga. Napabuga na nga lamang ng hangin si Iza upang pakawala ng paninikip ng dibdib na kanina pa niya nararamdaman. Labis na galit na talagang nararamdaman niya dito at dahil doon, napagbuntunan niya ang damit nito na sinadya ng sunugin. Tatawa-tawa pa siya. Pero nang lumapit nga si Mariel, "Anong ginawa mo? Bakit mo sinunog ang damit ko?" Naguhumiyaw nitong wika. "Bakit? Akala mo ba papayag ako na gawin mong alipin ako? Hindi mo ko kilala, Mariel. Mas halimaw pa ako kaysa sa iniisip mo." Sagot nga ng palabang si Iza. "Maldita ka talaga?" Bigla nga niya itong sinabunutan at pilit na isinubsob ngunit nanlaban siya at naitulak nga niya ito. Muli itong sumugod at kinuha ang plancha saka idinikit iyon sa braso niya na naging dahilan ng pagkapaso niya kaya napasigaw siya sa sakit na naramdaman. Agad na nakalapit si Joshua para mailayo ang nobya. "Han, tignan mo ang ginawa niya sa damit ko!" Mangiyak-ngiyak nitong wika. Ngunit hindi noon nabaling ang atensyon ni Joshua, kundi sa braso niya na napaso ng plancha. Mabilis nitong kinuha ang first aid kit. Wala itong imik habang ginagamot ang paso ng babae. Alam niyang may tampo pa rin ito sa kanya ngunit masaya siya dahil kahit papaano ay may pakialam pa rin si Joshua kay Iza. Nang iwan na nga siya nito ay hindi niya napigil pang maiyak. Hirap na siya sa sitwasyon nila. Talagang gagawin ni Mariel ang lahat para mapaalis na siya sa bahay na yon. "Oh my God, girl! Paano mo natitiis ang lahat ng yun? Bakit kasi hindi ka nalang umalis sa bahay na yun at hayaan mo na sila?" Sabi nga ng kaibigan nitong si Kim. Hindi ko pwedeng iwan si Josh. Tila wala sa sariling tugon ni Iza habang nakatingin sa kawalan. "Puro ka na lang, Josh. Wala nang pakialam sa iyong tao, no? Sunod-sunuran na yon sa bruha niyang girlfriend. Nanggigigil ako." Nanggagalaiting wika ng kaibigan. Ngunit ano naman bang magagawa niya? Gusto man niyang matahimik na ang buhay niya ay talagang hindi niya kayang iwan ng kaibigan. Kaya naman niyang tiisin ang lahat. Makasama lang ito. Ganun niya ito kamahal. Ngunit tila hindi iyon naramdaman ng lalaki. At gaya ng inaasahan, unti-unti na nga niyang napapansin ang panlalamig ng pakikitungo sa kanya ng kaibigan. Gusto man niyang tuluyang sumama, ang loob ay naisip niya na lang na marahil ay naudyukan lang ito ng babae. Kaya naman pilit niya na nga lang inunawa ito. "At kailan ka pa naging martir?" Mapait na tawa ang pinakawalan niya habang nakaharap sa salamin at kausap ang sarili. "Ganun mo ba siya kamahal? Para tiisin ang lahat? Hindi ikaw yan, Iza." Muli ngang nakagat ni Iza ang kanyang labi upang pigilan ang luha, ngunit tumulo pa rin yun. Hindi niya naman maramdaman ang pagmamahal mo. Best friend ka lang talaga at kailangan mong tanggapin yun. Nakapagpasya na siya. Nang gabing yun nakakausapin ng kaibigan. Gusto niyang humingi ng tawad para magkaayos sila at maibalik ang dati nilang samahan. Pakiramdam niya kasi, masisiraan na nga siya ng ulo. Kapag nagpatuloy pa ang hindi nila pag-uusap, matyaga niya itong hinintay sa balcony matapos niyang manggaling sa bar. Sinakto niyang wala noon si Mariel kaya malayo silang makakapag-usap. Ilang oras pang lumipas ay hindi pa rin dumadating ang lalaki, kaya nakaramdam na nga siya ng antok dahil malalim na rin ang gabi. Pumasok siya sa kwarto nito para mahiga at doon na nga lang hintayin ng lalaki. Nakita pa niya ang picture frame ng dalawa na nasa side table kaya natawa na nga lang siya ng mapakla. Marami na silang na-miss na bonding mula nang dumating sa buhay nila si Mariel. Kaya talagang sobra niya itong na-miss. Handa siyang humingi ng tawad at makipagayos dito, bumalik lang sila sa dati. Nakatulugan niya ang pag-iisip kaya naalimpungatan siya nang maramdamang may yumakap sa kanya habang hinahagkan ang kanyang buong muka papunta sa kanyang leeg. Babalikwas na nga sana siya ng bangon ngunit natigilan siya nang makita ang kaibigan. Amoy alak ito. Maya-maya ay nag-angat na nga ng tingin ng lalaki at hinaplos ang pisngi niya kaya tuluyan na nga siyang estatwa. "Thanks, hon, you're here," ani ng lalaki. Dahil tanging malamlam lang naliwanag ang dulot ng lampshade na nasa side table dagdag pa ng kalasingan nito, kaya mukhang napagkamalan siya nitong si Mariel. Babangon na nga sana siya
nang muli siya nitong pigilan, saka sumubsob sa kanyang leeg. Napasinghap nga siya. Nang maramdaman ang mainit na yakap nito, kahit alam niyang hindi iyon para sa kanya. "Please stay here. Don't leave," bulong nito. Nagpaubaya na nga lang siya habang hinahaplos ang buhok ng kaibigan. "Bakit ka ba nagpakalasing? Hindi ka naman pala sanay," aniya. Naramdaman niya ang malalim nitong paghinga na para bang may mabigat itong dinadala. "I really hate myself," anito na tila hirap na hirap ang kalooban. "Why do you have to hurt my best friend just to be happy?" Kung ganoon ay naaapektuhan rin pala ang kaibigan sa nangyayari sa kanilang dalawa. Nag-angat ito ng tingin siya kasya, tinignan. Kabado pa siya na baka makilala siya nito. "Why do I have to choose between you and my best friend?" May pait sa boses na wika niya. Hindi niya nga napigil ang sarili na haplusin ang pisngi nito at buong pagmamahal itong tinitigan. Ramdam niya ang mainit at mabango nitong hininga na tila nagpapasira ng kanyang katinuan. Ilang saglit pa ay siniil na nga siya nito ng halik sa labi na hindi niya nagawang pigilan. Noong una ay nahihiya pa nga siyang gumanti ng halik, ngunit kalaunan ay nagpatangay na rin siya sa kaligayahang nararamdaman kahit batid niyang hindi naman para sa kanyang halik at yakap nito. Mabilis ang naging pangyayari. Tuluyan na nga siyang nakalimot at nagpaubaya na lang sa kapusukan ng binata hanggang sa maipagkaloob niya sa lalaki ang sarili. Wala siyang pinagsisisihan ng gabing yun matapos ang nangyari sa kanila. "Pwede bang akin ka na lang, pare?" Hindi niya napigilang sambit habang hinahaplos ang pisngi ng binata na noon ay mahimbing na tulog. Iyon ang pinakamagandang gabi sa buhay niya na minsang maranasan niya. Iyon ang kakaibang ligaya sa bisig ng lalaking minamahal. Ngunit kakambal naman nun ang takot na magiging reaksyon ng lalaki pag nalaman nito ang nangyari sa kanila. Tila natauhan siya at nagising sa isang panaginip. Mabilis na siyang tumayo at nagbihis sa kanilisan ng kwarto. Kinabukasan ay hindi pa rin siya makalabas ng kwarto. Natatakot siyang baka maalala ni Joshua ang nangyari sa kanila. Siguro naman, wala siyang maalala kasi lasing naman siya kagabi. Pagpapakalma ni Iza sa sarili. Tumayo na siya sa kama para lumabas. Hiling niya na sana ay tulog pa ito ng mga oras na yun. Ngunit nanlalaki ang mga mata niya sa gulat ng masalubong niya ito sa sala. "Oh, bakit parang nakakita ka ng multo?" Kunot doong tanong ng kaibigan. "Ha?" Nagulat lang ako, bigla kasing sumusulpot eh. Aniya sa katinalikuran ng binata, ngunit tinawag siya nito kaya napahinto siya. At dahan-dahang napalingon. Pakiramdam niya ay maiihi siya sa labis na kaba. "Sabay na tayong kumain, nagluto ako ng breakfast." Natigilan siya at lihim na natuwa dahil nagagawa na siya nitong kausapin, ngunit gustuhin man niyang makasabay ito ay hindi pwede dahil baka may maalala ito. "Hindi na, busog pa ako." Napapalunok niyang tugon. "Wait, papasok ka nang hindi kumakain?" "Diet ako eh," sabi nito. Babalik na sana siya sa kwarto niya nang muli siyang mapahinto sa boses na yon ni Mariel. "Hi hon, I'm home." Mabilis itong nakalapit kay Joshua sa kayumakap. Ang bilis niya namang nakabalik. Kala ko pa naman ilang araw siyang mawawala. Nakasimangot na wika ni Iza sa sarili saka nagpa siyang tumalikod. "Teka Han, kauwi mo lang ba?" Gulat pang tanong ni Joshua. "Oo, di ba nagpaalam ako sa iyo kagabi na umaga na ako makakauwi?" Hindi kaagad nakaimik si Joshua na tila may naalala. Maya-maya ay lalong nanlaki ang mga mata nito saka napatingin sa kanya. Natulos naman sa pagkakatayo si Iza. Nakaagad na naintindihan ang labis na pagkagulat ni Joshua kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. "Bakit parang gulat na gulat ka? Ano bang nangyayari sa'yo?" Nagtatakang tanong tuloy ni Mariel. Wala. Huwag mo nang isipin," ani ni Joshua habang nakatitig pa rin kay Iza. Gusto niya nang maiyak sa labis na hiya kaya mabilis na nga rin siyang pumasok ng kanyang kwarto. Ramdam niya ang pangangatog ng katawan at panghihina kaya napaupo na nga lamang siya sa kama. Paano niya may haharap ang sarili sa lalaki gayong nalaman nito na may nangyari sa kanila? Nang matapos ang class niya ay nagpasya siyang huwag na nga pumunta ng bar dahil hindi niya pa kayang humarap sa kaibigan. Tila lutang siya habang naglalakad sa gitna ng kalsada nang mapansin niya ang isang kotse na huminto sa gilid niya. "Isay!"
Ani ng isang boses na nagpalingon sa kanya. Halika na, sumakay ka na, ihatid na kita. Ani nga ni Lucas na pinagbuksan pa siya ng pinto ng kotse para makasakay siya. Hindi na siya nagdalawang isip at mabilis nang sumakay. Pagkakataon na lang yun para makaiwas kay Joshua. Niyaya niya ang lalaki sa kung saan na agad namang sinang-ayunin nito. Ngayon mo lang ako niyaya. Date ba to? Gusto mo na ako, no? Nangingiti pang ang wika ni Lucas. Pero diretsa ang sabi naman ng babae. Hoy, huwag kang nga malisyoso. Sige na, mag-drive ka na lang ng mag-drive. Alam niya naman na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maiiwasan nga niya ang lalaki. Darating ang araw na kailangan nila yung pag-usapan. Ngayon pa lang ay gusto niya manghimatayin. Sa labis na kaba, naisip niyang umalis na lang ng bahay at iwan na ng tuluyan si Joshua. Ngunit hindi niya talaga kaya. Kinagabihan ay nagulat siya ng datnan nito sa bahay. Ang akala niya ay nasa bar pa ito. Muli sana siyang sasakay ng kotse ni Lucas, ngunit huli na dahil nakita na siya ng kaibigan. Nakatanaw ito sa kanila mula sa balcony. Wala na siyang choice kundi ang pumasok na. Hindi niya ito pinansin at nagdire-diretso na nga lang. Sa pagpasok ngunit nagsalita ito. Hoy Isabela! Gusto niya na namang maihi sa takot. Kilala niya ito paggalit dahil tinatawag niya ito sa buo niyang pangalan. Nakipag-date ka na naman? At iniwan mo ang trabaho mo? Sabi nga ni Joshua. Pasensya ka na kasi kung gusto mo, tanggalin mo na ako sa trabaho, okay lang naman yun. Nauutal niyang wika. Napansin niyang matiim na pagtitig ng lalaki kaya halos manginig na naman siya. Saka siya tumalikod, ngunit hinila nito ang braso niya. Mag-usap muna tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Pasensya ka na, may inaasikaso lang kasi ako kaya hindi ako nakapasok. Pinilit niyang maging kaswal. Sa kabila ng matinding kaba na nararamdaman niya. Alam mo kung ano yun? Bakit mo hinayaang mangyari sa atin yun, pare? Gusto niya nang maiyak. Nang muling mapatingin kay Joshua noon, ay punong-puno ng kalituhan ang mga mata. Pakiramdam niya tuloy ay nandidiri na ito sa kanya. Alam kong ikaw ang kasama ko kagabi. At lasing ako nun. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Pero ikaw, bakit? Tanong pa ng binata. Nag-iwas ng tingin ng babae sa kanya at sabi nga nito, kalimutan mo na yon. Aksidente lang, hindi ko rin alam kung bakit. Tanging nasambit niya habang pigil ang luha. Maya-maya ay pinilit niyang tumawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipikutin. Ngunit tila hindi na kontento ang lalaki sa naging sagot niya. Lalo pang lumarawan ang paggalito sa gwapong mukha nito. Pero dapat pinigilan mo ko. Hindi ko naman gagawin yan kung nalaman kong ikaw yun eh. Hindi niya alam ang isasagot. Magkahalong sakit at pagkapahiya ang nararamdaman ni Iza. Hindi mo dapat. Tama na. Sinabi ko na nga kalimutan mo na, diba? Isipin mo na lang na isang bangungot lang ang nangyari sa atin kagabi. Putol ni Isa sa sasabihin nito. Anong nangyari sa inyo kagabi? Kapwa sila napalingon sa boses na yun ni Mariel. May nangyari sa inyo habang wala ako? Hindi kaagad nakaimik ang dalawa habang gulat na nakatingin lang kay Mariel. Agad na sumugod si Mariel kay Iza at sinabunutan. Huli na nga. Nang pigilan nga siya ni Joshua. Walang yakang babae ka? Napakalandi mo, balak mo pang agawin sa akin si Joshua? Kakalbuhin kita. Napapikit na nga lang sa labis na sakit si Mariel. Kahit tanong gawing pigil dito ni Joshua ay tila napakalakas pa rin ito. Ano ka ba, Mariel? Tumigil ka na. Awat ni Joshua habang pilit na hinihila ang nobya. Palayasin mo ang babae niyan. Anito saka siya sinampal at sinabunutan ngunit hindi niya na matagalan ng sakit kaya malakas niya itong naitulak kaya bumangga ang katawan sa pader. Ano ka ba, Isa? Tama na! Huwag mong saktan si Mariel! Galit na wika ni Joshua. Pero sumusobra na siya. Sinaktan niya rin ako! Sabi nga ni Isa na nanginginig na ang boses. Nangungusap ang mga mata niya, gusto niya ring maramdaman na ipinagtatanggol rin siya nito. Nasaan na ang dating Joshua? Nahandang iharang sarili. Huwag lang siyang masaktan. You can't blame her. Mali itong nagawa natin. Tuluyan na ngang napaluha si Isa sa lalaki. Ano pa bang aasahan niya? Natural lang na mas kampihan nito ang nobya kaysa sa kanya na best friend lang naman. Halos madurog ang puso niya sa labis na sakit. Tila natauhan naman ang lalaki kaya biglang napawi ang galit nito sa mukha habang nakatitig sa kanya.
Ano pang iniintay mo? Lumayas ka na dito. Ang kapal ng mukha mong pagbintangan akong pineperahan ko lang si Joshua. Yun pala may gusto ko sa kanya? Ani ni Mariel na muli sanang susugod ngunit napigilan ni Joshua. Hindi na namalayan ni Isa ang sumunod na nangyari. Naramdaman na nga lamang niyang umalis ang dalawa sa harap niya kaya pumasok na nga rin siya sa sariling kwarto. Talagang sirang-sira na sila ni Joshua at mukhang malabo na ngang magkaayos. Hindi naman mapakali si Joshua ng mga sandaling yun. Habang nasa kwarto, dahil mabilis ngang nag-impake ang babae at umalis nga. Sapo ni Joshua ang mukha habang nakaupo sa kama. Labis na sakit ang nararamdaman niya sa mga nangyayari sa kanila ng kaibigan. Han, ano pa bang iniisip mo? Kailangan mo nang paalisin ang babaeng yun. Tama na Mariel, hindi ko magagawa yun. Napairap ang babae at sabing, "How dare you? Baka akala mo nakalimutan ko na ang ginawa niyong dalawa. Lasing lang kami pareho kaya nangyari yon." Ang totoo ay nagsisisi nga si Joshua sa mga nasabi niya kanina kay Iza. Hindi niya dapat ito sinisi. Sabi nga lang nito, "Okay, this time I will forgive you basta paalisin mo na siya. Ayoko nang makita ang mukha niya." Sabi ni Mariel, "How many times do I have to tell you that I can do that? Isa pa wala siyang ibang matitirhan. Wala akong pakialam." Napatitig siya ng masama sa nobya. Hindi niya na talaga nagugustuhan ang kagaspangan ng ugali nito. "I said enough. I just want to remind you na mas una ko pa siyang nakasama dito sa bahay kaysa sa'yo." Galit na wika ni Joshua. "Sinasabi mo ba na mas pinipili mo siya kaysa sa akin?" "No, actually, I have chosen you more than her for a long time dahil hinayaan kong masira ang friendship namin para sa'yo. Matagal kong tiniis na iwasan siya dahil yun ang gusto mo. And they think parang gusto kong pagsisihan yun." Tila biglang nawala ang bagsik sa mukha ni Mariel. Napilitan ng halos pagkabahala. "Anong ibig mong sabihin na pinagsisisihan mo?" Kabadong tanong ng babae. Hindi siya umimik at napapailing na nga lamang at akmang tatalikod na sana para puntahan sa kwarto si Iza. Gusto niyang humingi ng tawad sa kaibigan at nangakong ibabalik na niya ang dating sila. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Mariel at sang sagot lang naman ito, matutulog na. At binawi ang braso sa pagkakahawak ni Mariel. Mabilis na niyang pinuntahan si Iza sa kwarto nito, ngunit wala ng babae nang buksan niyang pinto. Bigla siyang binundol ng kaba nang makitang bukas na ang cabinet ng dalaga at makitang wala na doon ang mga gamit nito. Napamura siya. Umalis ba siya? Natataranta niyang sambit. Mabilis siyang lumabas ng kwarto para habulin ng kaibigan na sa mga oras na yun ay baka hindi pa nakakalayo. Pinaandar niya ang kotse at mabilis na pinaharurot. Palingalinga siya at umaasang matatanawan ang dalaga pero hindi na nga niya ito nakitang naglalakad. "Ano bang ginagawa mo, Isabela? Sakay na sa kotse." Sabi nga niya sa babae. Tila matamlay naman ang mukha na nakita niya kay Iza. Oo, nakita nga niya ito habang naglalakad, habang sakay ng kotse niya. "Sinabi ko bang umalis ka? Tigilan mo nga itong kalokohan mo. Balak mo ba dito matulog sa kalye? Hindi na tayo pwedeng magsama sa isang bahay. Masyado nang komplikado ang lahat at alam mo yon." Ganting sigaw ng dalaga. "Tungkol ba sa nangyari sa atin? Ikaw na rin ang nagsabi na kalimutan na natin yun, di ba? Ano tong ginagawa mo? Hindi lang naman dahil dun eh. Aminin na natin na marami na hindi magandang nangyayari. Ibang-iba ka na, Joshua." "Okay, and I am sorry for that. Inaamin ko naman na talagang may nagbago na and willing akong ibalik ang dating tayo. Please give me a chance." Pakiusap ni Joshua. Napailing-iling na nga lamang dalaga bilang pagtutol. "May isang bagay pa, Joshua." Anito, natitig na titig sa mga mata niya. "Tinatanong mo ako kung bakit ko hinayaang may nangyari sa atin, di ba? Nung gabing yun. Alam mo kung bakit? Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita noon pa, Joshua." Ani ng dalaga kasabay ng pag-agos ng masagana nitong luha. Halos manlaki. Ang mata niya dahil sa narinig, pinanlamigan siya ng katawan dahil sa inamin ng matalik na kaibigan. Naumid siya at tuluyan ng hindi nakapagsalita habang titig na titig sa luha ang dalaga. Maging ang biglaang pagbuhos ng ulan ay hindi na naalintana pa. Tila nag-slow motion ang paligid para kay Joshua.
Nang mga sandaling iyon, nagising lang siya mula sa pagkabigla nang makitang nasa harapan na nila si Lucas. Hinubad nito ang suot na polo para ipangtakip sa ulo ng dalaga na noon ay basa na nga rin ng ulan. Halika na, Isay, baka magkasakit ka. Ani ni Lucas ngunit pinigilan niya ito. Sandali lang, hindi mo siya pwedeng isama. Tumigil ka na, Josh. Mula ngayon ako nang bahala kay Isay. Mariing wika naman ni Lucas na may nagbabantang titig. Wala nang nagawa si Joshua. Parang sasabog ang dibdib niya nang hindi maipaliwanag dahilan habang nakatanaw sa dalawa hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Lumipas pa ang maraming araw, tila naging estranghero na ang bahay para kay Joshua. Nawala ng dating saya at sigla. Paminsan-minsan ay nagagawi siya sa kwarto ng dalaga para alalahanin ang masasaya nilang sandali. Maging ang mainit na gabing pinagsaluhan nila ay palagi niyang naaalala. Tila ba muli niyang pinanabikan ang mainit na halik at yakap ng dalaga na kahit lasing siya ay ramdam niya ang pagmamahal nito. Natawa na nga lang siya sa naisip. Loko ka talaga, pare. Matagal mo na pala akong mahal, hindi mo man lang sinabi. Bulong niya sa sarili. Ang totoo, namimiss na nga niya si Iza kaya madalas niya itong palihim na pinupuntahan kung saan siya nagpa-part-time. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Lucas, na sinusundo ito ay labis na nga ang inis na naramdaman niya. Alam niyang sasaktan lang din ito ang dalaga at talagang nag-aalala siya para bang gusto niya itong lapitan at bigla ay sapakin ito sa muka. Tumigil nga kayo, hindi ko na kayang gawin sa kanya yon, no? Pakiramdam ko mahal ko na siya. Natigilan si Joshua sa paglalakad ng marinig ang boses ni Mariel. Na-curious siya sa narinig kaya mas lumapit pa siya sa balcony upang mas mapakinggan ang sasabihin nito. Na noon ay may kausap sa cellphone. Marami na akong nakuha ang pera sa kanya. Baka makahalata na siya. Magpapalamig na muna ako, ayokong magduda siya na pineperahan ko lang siya. Hindi niya inaasahan ang maririnig sa babae. Bigla ay naalala niyang lahat ng mga paalala sa kanya ng kaibigan na hindi niya pinaniwalaan noon. Sige na, bye. Babalik na ako sa kwarto, baka hinahanap na niya ako. Nanlaki ang mata ni Mariel nang makita siya habang naniningkit naman ang mga mata niya dahil sa galit para sa nobya. Kung ganun, totoo pala ang sinasabi sa akin ni Iza na pineperahan mo lang ako? Han, makinig ka muna. Magpapaliwanag ako. Oo, nung umpisa inaamin ko. Yun ang motibo ko. Pero natutunan na kitang mahalin. Mangiyak-ngiyak na wika ng babae. Pero sagot naman sa kanya. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako? Kasinungalingan lahat ng yan. Nasira ang pagkakaibigan namin ni Isa dahil mas pinili kita. Halos sumabog ang dibdib. Sa sama ng loob hindi dahil sa nalaman kundi sa labis na panghihinayang. Nasira ang samaan nila ni Isa dahil sa isang babaeng niloko lang naman pala siya. Hiniwalayan na nga sa wakas ni Joshua si Mariel. Nahiya naman si Mariel sa labis na panlulokong ginawa niya. Sa kabilang banda, Gosh, sis, ang ganda-ganda mo. Ani ni Kim nang matapos siya nitong ayusan. Napapangiti siya habang nakaharap sa salamin maski siya ay di makapaniwala sa nakikitang kagandahan. Suot ang bestida na talagang bumagay sa magandang hubog ng katawan. Babaeng babae ka na, sis, I'm sure. Lalong mahinlove sa'yo si Lucas niyan. Anyway, kahit hindi ganyan ang ayos niya noon pa man, in love na ako sa kanya. Pabirong wika nga ni Lucas. Kaso na friendzone na ako kaagad. Dagdag naman niya. Ouch! Sagot na nga lamang ni Kim. Tumigil na nga kayong dalawa. Ano, alis na ba tayo? Sabi naman ni Iza. Inayos na rin ni Kim ang sarili at sabay nilang tinungo ang bahay ng kanilang kaibigan. Maraming tao sa paligid at dahil hindi naman sanay sa ganoong event si Iza na noon ay lutang ang kagandahan, ay talagang nakaramdam siya ng hiya. Mas pinili niya na nga lamang na maupo sa table na nakapwesto sa isang sulok at panoorin nila ang kasiyahan ng karamihan. Let's go, Isay, sumayaw tayo. Alok pa nga sa kanya ni Lucas. Ngunit marin siyang umiling. Sige na, na-experience ko man lang na makasayaw ang babaeng mahal ko. Wala na siyang nagawa nang hilahin siya ni Lucas. Ayaw man niya ay hindi naman sila pwedeng maghilahan sa gitna ng karamihan. Palihim niya pa itong kinurot sa tagiliran nang makarating sila
sa gitna ng karamihan. Pagbigyan mo na ako. For the last time, may remembrance man lang akong romantic moment with you. Bago ako bumalik ng Canada. Alis ka na? Kailan? Maybe next week? After mo akong mabasted na pag-isip-isip kong ayusin ang buhay ko para one day pag nagkita tayo ulit, this easy-go-lucky guy will be a successful businessman. Napangiti na nga rin siya sa kabila ng lungkot na nararamdaman niya sa pag-alis ng lalaking naging kaibigan na rin niya. Ayos yan. Para pag na-meet mo na yung right girl para sa'yo, may pagmamalaki ka na. At pag nangyari yon, I hope single ka na. At hindi pa kayo ni Joshua. Pagbibiro ng lalaki. Natigilan naman si Iza at pinamulhan ng pisngi. Sira ka talaga. Masaya na yun sa Amerika kasama si Mariel. May pait sa boses na tugon niya. Natawa ang lalaki sa reaksyon niya. Grabe. Lakas pa rin talaga ng epekto sa'yo ni Joshua, no? Marinig mo pa lang yung pangalan, nahutal ka na. Ilang buwan nang nakalipas nang malaman ni Isa na umalis nga si Joshua papuntang Amerika. Ilang gabi niya iyong iniyakan pero sa kabila ng lahat, ay ang lalaki pa rin ang sinisigaw ng puso niya. Well, I'm really happy to hear that from you, Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Iza nang marinig ang pamilyar na boses na yun ni Joshua. Nagulat sila pareho at hindi inaasahan ng biglang pagsulpot ng binata. Napakagwapo nito sa suot na suit na halatang pinaghandaan talaga ang event na yun. So, can I take her back? Hindi kaagad tuminag si Lucas. Mataman lang itong napatitig kay Joshua habang siya naman ay labis ang kaba. Ngunit ngumiti na rin ito at nakipag-fist bump kay Josh. Sure, ingatan mo na siya. Pag pinayak mo ulit to, babalik ako dito para bawiin siya. Ani ni Lucas matapos ay iniwan na sila. Sa taranta niya ay susunod sana siya kay Lucas ngunit tinawakan siya ni Joshua sa kamay sa kahinapit sa bewang. This time hindi na kita pakakawalan ni Isabela. Ani nga ni Joshua. As if naman may choice pa ako kung makalingkis ka para kang ahas. Pinilit maging kaswal ni Isa ngunit ang totoo nanlalamig na siya sa kaba. Ano nga palang ginagawa mo rito? Nasa Amerika ka diba? Tanong nga ng babae. Sinusundo kita. Umuwi na tayo. Seryosong tugon naman ng lalaki na ikinalaki ng mata niya. Napairap na nga lamang kunwari si Iza at sabi nga nito na, ayoko. Araw-araw lang kaming magsasabong lagi ng bruhang mong girlfriend. Mariin naman niyang tanggi. Pero sabi naman ng lalaki, tapos na. Hindi na kami. Patawarin mo na ako. I was so stupid because I let you get hurt. But don't worry, wala na si Mariel. Nag-break na kami bago pa ako pumunta ng Amerika. Labis niyang ikinagulat ang sinabi ng lalaki. Talaga? Pero bakit? Anong nangyari? Nalaman kong pera lang ang gusto niya sa akin gaya ng sabi mo. And now I realize na mas kailangan ko pala ng kagaya mo. At hindi pa ng kahit na sino mang babae. Never. Hindi niya inaasahan ang sumunod na pagkilos ng lalaki. Naging mas mahigpit pa ang pagyakap nito sa kanito, pinagdikit ang kanilang mga noo. I badly want you back, Iza. Not only as my best friend, but as my girlfriend. Labis siyang nabigla at hindi alam ang sasabihin sa sinabi ng lalaki. Huwag mo naman akong binibiro ng ganyan, Josh. Kung ginagawa mo to dahil sa nangyari sa atin, wala kang obligasyon sa akin, okay lang na ang dami mong sinasabi. Huwag mong sabihin, magpapakipot ka pa. Putol naman ni Joshua sa babae. Kasi hindi mo naman talaga ako Mahal kita pare. I love you, okay na ba yun? Diretsahang sabi na nga ni Joshua. Napakagatlabi na nga lamang ang babae. Bakit parang napipilitan ka lang at hindi naman sincere? Pagpapakipot pa nga niya. Nang biglang lumuhod ang lalaki at may kinuha sa kanyang bulsa. At nilabas nga niya ang isang maliit na box. At nagpo-propose na siya kaagad sa babae. Pero pagpapaliwanag naman ito, alam kong weird kasi masyadong mabilis. Pero hindi ba okay na rin naman na magpakasal na tayo kaagad? Ang totoo niyan, pagkatapos nating magkahiwalay, sa tagal ba naman ng pinagsamahan natin sa bahay, ang dami kong na-realize na ikaw naman talaga yung babaeng gusto kong makasama habang buhay.
Total naman, nagkasama na tayo sa isang bubong at masaya naman tayo, diba? Dahil dun mas nakilala natin ng isa't isa. Tsaka matagal na kitang best friend. Alam ko na sa'yo ako sasaya. Ganun ka rin naman sa akin, diba? So please, Iza, will you marry me? Noong una, akala ng lalaki, tatanggi nga si Iza dahil ang tagal nitong sumagot. Pero sa wakas, sumagot din ito ng isang matamis na, "Yes, I will marry you." At makalipas nga lang ang isang taon na pagiging boyfriend and girlfriend nila at preparation na nga rin ng kasal nila, sa wakas ay kinasal na nga rin ng dalawa. Nagsumpaan na hindi sila mag-iiwanan at wala na ngang makakasira pa sa relasyon nila. Biniyayaan nga rin sila ng cute na mga baby. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ng mag-best friend na boyish na si Iza at ang kanyang kaibigan na si Josh. Nakaibigan na nga niya ngayon. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay.